Isang linggo na lang bago ang 2026 NBA Draft na nangangahulugang napakaraming chismis at mas marami pang spin o pagpapaganda ng kwento ang umiikot sa buong liga. Narito ang ilan sa mga pinakabagong chismis at ulat, kasama ang konteksto kung gaano dapat kaseryosohin ang mga ito. Ang isa sa pinakamainit na usapan bago ang NBA Draft ay ang biglaang balita na hindi na magwo-workout si Darren Peterson para sa Utah Jazz. Isang desisyong agad nagpasimula ng maraming tanong at spekulasyon sa buong liga. Ayon sa mga ulat, naniniwala ang kampo ni Peterson na mataas ang posibilidad na siya ang mapiling number 1 overall pick, kaya hindi na niya itinuloy ang pagharap sa Jazz bago ang draft. Pero ang mas lalong nagpapainit sa sitwasyon ay ang posisyon ng Utah Jazz. Hawak nila ang napakahalagang second overall pick at ayon sa mga ulat, tunay na hati ang kanilang front office sa pagpili sa pagitan ng ilang elite prospects kabilang sina Peterson at Cam Boozer. Sa isang banda, nandyan si Darren Peterson na kilala bilang isang explosive scorer at dynamic guard na kayang gumawa ng puntos sa kahit anong sitwasyon. Maraming scouts ang humahanga sa kanyang kakayahang mag-create ng sariling tira, maglaro on-ball o off-ball, at magkaroon ng potensyal bilang pangunahing offensive weapon ng isang franchise. Kahit dumaan siya sa ilang injury concerns noong college season, nananatiling mataas ang tingin ng maraming evaluator sa kanyang ceiling bilang future superstar. Ngunit sa kabilang banda, hindi rin basta-basta si Cam Boozer. Isa siyang mas balanced at polished na prospect na kilala sa mahusay na decision-making, efficiency, rebounding, at kakayahang mag-contribute sa maraming aspeto ng laro. May mga analyst pa nga na nagsasabing napakataas ng tingin ng analytics community kay Boozer at may ilan na naniniwalang maaari pa siyang maging pinakamahusay na player ng draft class na ito. Kaya ngayon, ang malaking tanong para sa Jazz ay hindi lamang kung sino ang mas magaling sa kasalukuyan, kundi kung sino ang mas magiging mukha ng kanilang franchise sa susunod na 10 taon. Kung si Peterson ang piliin, makakakuha sila ng isang scorer na maaaring maging pangunahing sandata sa playoffs at isang player na kayang baguhin ang direksyon ng koponan sa pamamagitan ng individual brilliance. Ngunit may kasama itong risk dahil hindi nila siya personal na na-workout bago ang draft at mas kaunti ang direktang evaluation na nagawa nila. Ground news, kung si Boozer naman ang piliin, makakakuha sila ng mas stable at kompletong prospect na maaaring mas madaling integrate sa sistema ng team at may dagdag pang emosyonal na koneksyon dahil ang kanyang ama na si Carlos Boozer ay dating naging malaking bahagi ng kasaysayan ng Utah Jazz. Habang papalapit ang draft night, mas nagiging malinaw na walang simpleng sagot ang Utah. Hindi ito usapin ng tama o mali, ito ay usapin ng pananaw, tiwala at kung anong klaseng kinabukasan ang gusto nilang buuin. At kung sakaling hindi mapunta si Peterson sa Utah dahil mapili siya bilang number 1 overall pick, maaaring mapadali ang desisyon. Pero kung sakaling bumagsak siya sa second pick, doon tunay na magsisimula ang pinakamahirap na pagpili ng Jazz. Sa huli, ang tanong ay hindi lang sino ang mas mahusay, kundi sino ang magiging susunod na superstar na magbabalik ng Utah Jazz sa pagiging contender. Sa ibang balita naman, papasok ang Golden State Warriors sa isang napakahalagang off-season habang sinusubukan nilang sulitin ang natitirang bahagi ng championship window ni Stephen Curry. Ayon sa pinakabagong mock draft ng ESPN, maaaring nasa isa sa mga pinakanatatanging prospect ng 2026 NBA Draft ang kanilang sagot. Ipinoproyekto ng ESPN na pipiliin ng Warriors si Aday Mara, isang center mula sa Michigan, gamit ang number 11 overall pick. Sa taas na 7'4", may 7'6" wingspan at napakalaking 9'9" standing reach, si Mara ay isa sa pinakamalalaking manlalarong pumasok sa draft nitong mga nakaraang taon. Mas mahalaga, hindi lamang siya isang napakalaking katawan sa loob ng court, pinagsasama niya ang pambihirang laki, mahusay na passing instincts, rim protection at offensive skill, dahilan upang maging isa siya sa pinakamabilis na umaangat na prospect sa draft class na ito. Ayon sa ESPN, inaasahang si Mara ang magiging unang tunay na center na mapipili sa draft at maaari pa nga siyang mapili bago umabot sa number 11. May ilang executives sa liga na naniniwalang may mga kopo ng maaaring mag-trade up upang makuha siya, kabilang ang Oklahoma City Thunder.
Hindi nangyari ng biglaan ang pag-angat ni Mara. Ang Spanish big man ay gumugol ng 2 developmental seasons sa UCLA Bruins men's basketball bago tuluyang sumabog ang kanyang laro matapos lumipat sa Michigan Wolverines men's basketball. Bilang freshman noong 2023-24 season, nagtala siya ng average na 3.5 points, 1.9 rebounds, 0.6 assists at 0.7 blocks kada laro habang nahihirapang makakuha ng regular na playing time. Ngunit sa kanyang sophomore season, nagpakita siya ng pag-unlad sa pamamagitan ng averages na 6.4 points, 4 rebounds at 1.6 blocks kada laro habang tumitira ng 60.3% mula sa field. Ganap na nagbunga ang kanyang pag-unlad noong junior season. Lumitaw si Mara bilang isa sa mga pinakadominanteng center sa college basketball na may average na 12.1 points, 6.8 rebounds, 2.4 assists at 2.6 blocks kada laro habang may napakataas na 66.8% field goal percentage. Tinulungan niya ang Michigan na manalo ng pambansang kampyonato at kinilala bilang isa sa pinakamahusay na defensive players sa buong bansa. Ang kombinasyon ng kanyang rim protection at passing ability ang dahilan kung bakit maraming scouts ang humahanga sa kanya. Habang karamihan sa mga center na may ganitong laki ay limitado sa opensa, si Mara ay regular na lumilikha ng mga pagkakataon para sa kanyang mga kakampi at nagpapakita ng mataas na antas ng basketball IQ. Matagal nang pinahahalagahan ng Warriors ang basketball intelligence at passing mula sa kanilang frontcourt players. Kaya naman napaka-interesanting fit ni Mara para sa kanilang sistema. Mayroon din silang praktikal na pangangailangan para sa karagdagang laki sa roster. Gayunpaman, may mga tanong pa rin tungkol sa kanyang NBA projection. Sa kabila ng kanyang laki, hindi siya itinuturing na elite athlete at maaari siyang mahirapan kapag pinapabantay sa mas mabilis na manlalaro sa open space. Ang kanyang outside shooting ay isa ring bahagi ng laro na kailangan pang pagbutihin. Noong kanyang junior season, 10 3-point attempts lamang ang kanyang tinira at 3 rito ang pumasok. Gayunpaman, nagbigay ng pag-asa ang kanyang ipinakita sa NBA Draft Combine. Nakapasok siya ng 16 sa 25 shots sa continuous star shooting drill na nagpapahiwatig na maaaring mas mataas pa ang kanyang shooting potential kaysa sa ipinapakita ng kanyang college statistics. Habang papasok si Curry sa huling yugto ng kanyang Hall of Fame career, hindi kayang magkamali ng Golden State sa pagpiling ito. Kung magiging manlalaro si Mara na inaasahan ng maraming scouts na maaari niyang maging, maaaring hindi lamang matagpuan ng Warriors ang kanilang center ng hinaharap. Maaari rin nilang matagpuan ang isa sa iilang manlalarong pisikal na handang makipagsabayan sa susunod na henerasyon ng mga higanting superstar sa NBA. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan?